Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Listeners Organist. Sasagutin ko po yung tanong ni Sir Aprinel Paningbatan, 3257, alias Sir Nico. So sabi niya, Ma'am Liz, ask ko lang po, kapag po ba nagkakaedad ang lalaki, naapektuhan po ba ang ereksyon? Halimbawa po, line up to 40 plus pataas na po ako. Kaya pa din po bang makabuntis? Nababawasan ba kapag nagkakaedad na ang lalaki yung chance na makabuntis? Ayan, thank you Sir Nico sa inyong tanong at malamang marami rin po sa inyo ang nagtatanong ng ganito. Well, bago ko po sagutin is inaanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe sa channel ko po. Mag-ask po kayo ng tanong para masagot po natin. At sana po i-share nyo po ang video ito. Maraming salamat po. So, sasagutin ko po yung tanong ni Sir. Unang tanong is, kapag daw po ba nagkakaedad na ang lalaki, naapektuhan ba yung ereksyon? Well, ang sagot ko po is yes. At saka ayon din po kasi sa healthline.com, sabi nila, yung hormone na testosterone level ay bumababa kapag ka nagkakaedad yung isang lalaki. Yung testosterone po ay hormone na nakaka-maintain po ng erection, yung fertility ng isang lalaki. At bukod sa bumababa yung testosterone level ay tumataas naman yung risk na magkaroon po ng erectile dysfunction. Yun po yung nahihirapang tumayo si Manoy. Ngayon, yung edad ay isang factor lamang. So, baka meron pa po kayong mga ibang sakit. So, napakahalaga na kayo ay magpakonsulta sa mga doktor po natin para malaman na kung meron kayong iba pang sakit na maaring dahilan ng tinatawag na erectile dysfunction o kaya yung nahihirapan na mag-maintain ng pagtayo ni Manoy. Okay po? Next question ni Sir Nico ay kapag 40 plus pataas na po ba ay kaya pa po bang makabuntis o nababawasan na yung chance na makabuntis pagka nagkakaedad ang lalaki? So, ang sagot ko po is kapag ang sinatawag na advanced paternal age ay sabihin natin 40 years old pataas na kayo ay nagplano na magkaroon po ng anak ng inyong mga asawa is may tuturing na po na advanced paternal age. Okay po? Kapag kaganyang mga edad, 40 years old to 70 years old is talagang kalahating porsyento na po or 50% ng mga 40 to 70 years old ay talagang nahihirapan na po na makabuntis. Okay? Bukod dun sa nahihirapang makabuntis is mataas yung chance po nila ng erectile dysfunction. So kapag ka hindi na-maintain yung erection, mahihirapan po yung tinatawag na pakikipagtalik. So nakaka-apekto po yun para sila ay makabuntis. Pero hindi ibig sabihin na hindi na po makakabuntis. Marami pa rin po mga kalalakihan na edad 40 years old hanggang 70 years old nakakabuntis pa rin po dahil patuloy pa rin yung pag-produce ng kanilang itlog ng mga tinatawag na tamod. Patuloy pa rin po ang pag-produce ng sperm. So, ayan na nga, napakahalaga kung nahihirapan kayo magpatayo ng manoy ninyo o kaya nahihirapan kayo makabuntis, mahalaga na magpa-check up po kayo sa mga urologist po natin para maimbestigahan kung ano yung dahilan. Baka meron kayong sakit na kailangan ng magamot. Okay? Ayan, sana nakatulong po ang sagot ko po sa inyo. Ulitin ko po ha, hindi porket nagkakaedad na si Sir ay hindi na siya makakabuntis. Bumababa lang po yung kakayahan, pero nakakabuntis pa rin po sila kahit edad 70 years old na. Okay, minsan yung iba 75, 'di ba, mga ka-listeners? Bumababa yung testosterone levels nila, bumabagsak din po yung kalidad ng kanilang mga semilya, pati yung paggalaw ng semilya nila ay bumabagsak din po.
kapag ang isang lalaki ay nagkakaedad. At saka po kapag advanced paternal age, katulad ng 40 years sa pataas, is mataas din po yung chance na magkaroon po kayo ng mga genetic disorder. Maaring yung mga anak po ninyo hindi maging normal pag sila ay pinanganak. Okay po? Magkaroon po ng problem, underdeveloped. Kaya napakalaga na magpa-genetic counseling din po kayo. Ngayon, malamang tinatanong din po ninyo, sir, kung paano nga ba magkakaroon ng mataas na chance para magkaanak kayo kahit may edad na. So, ito po yung mga health teaching na sasabihin ko na maaaring makatulong po sana sa inyo. So, una po is i-maintain ninyo yung healthy lifestyle. Okay, lagi naman sinasabi yan, paano yun ma'am? Unahin natin yung pagkain, yung diet. Okay, syempre, practicein po natin. Practicein po ninyo sir na magkaroon po. Kumain kayo ng gulay, prutas, at saka mga whole grains, lean proteins, at healthy fats from fish. Iwasan nyo na yung laging karne ng baboy, ng karne ng baka. Iwasan nyo na masyado. At saka maging aware po tayo sa lahat na kinakain natin. Okay? More on fruits and vegetable. Iwasan natin yung mga fast food, yung mga pritong pagkain. Okay? Ngayon, yung mga nutrients katulad ng zinc, vitamin C, napakahalaga yan sa kalusugan ng sperm. Okay po? Next, ano pa yung nakapaloob sa healthy lifestyle? Siyempre, yung tinatawag na exercise. Kailangan dedikado po kayo sa pag-exercise, regular, hindi pwedeng tatamad-tamad, lagi nakahilata, pagkakain, higa, hindi pwedeng ganon. Mag-ano po kayo, practicein nyo po na lagi kayong nag-exercise at least 30 minutes kada araw. Mamili kayo kung ano yung exercise na gusto ninyo, weightlifting, jogging, running, swimming, para maging healthy po kayo. Okay po? Tsaka kapag nag-exercise, nagiging maganda yung kalusugan at tsaka ganun din po yung tinatawag na hormone na testosterone ay nag-i-improve. Next is weight management. Okay, baka hindi nyo namamalayan, nagiging overweight na po kayo, lumalaki na yung abdominal fats nyo, hindi nyo namamalayan, baka nagiging obese na kayo. So, napakahalaga na mag-lose kayo ng weight. Okay? I-search nyo yung tamang timbang ninyo according to your height. Yan mga ka-listeners. Kasi kung kapag tama yung timbang po ninyo, ayan, nagkakaroon po ng positibong epekto sa inyong testosterone level. Sabi ko ngayon, yung hormone na testosterone ay nakakatulong sa pagkakaroon ng malusog na semilya. Okay po? Tapos na tayo sa healthy diet. Ano pa? Iwasan po yung mga harmful substances like alak, sigarilyo, droga, bawal na gamot. And ganun din po basta yung mga bawal na gamot, iwasan po ninyo. Tsaka yung mga toxin, yung mga chemicals, radiation, iwasan nyo yung ma-expose po sa mga ganon. And next po is yung stress. Hindi naman natin maiwasan ng stress, di ba mga ka-listeners? Pero kung marunong po kayong mag-manage ng stress ninyo, iayos nyo yung schedules po ninyo, lahat ng mga to-do list po ninyo, isulat nyo para unti-unti nyong tatapusin. Huwag avoid cramming. Okay po? Planuhin yung bawat araw para hindi kayo nai-stress. Okay po? Paano i-manage yung stress? Okay, siyempre minsan di natin maiwasan, di ba? Iwasan po. Ang gagawin po natin, deep breathing exercise, meditation, makinig ng mga relaxing music. Okay, gawin yung mga enjoyable hobbies na kinahihiligan ninyo. Ayan. Ano pa po? Yung meditation, tapos yung pray. Lagi kayong mananalangin. Okay po, every time na magigising kayo sa umaga, mag-pray. Okay, sabihin natin sa Panginoong Diyos yung mga
worries natin. And ayan, para mabawasan po, no. Next is stay hydrated. Ayan, napakahalaga yung tubig. Uminom kayo ng sapat na tubig, lalo na pag lalaki, mga beyond 2 liters every day. Huwag niyong kalilimutan yan, yung tubig. Kasi yung katawan natin is talagang marami, almost liquid. Okay, tubig. Mahirap ang mag-function yung itlog po ng lalaki, para mag-produce ng maraming semilya. Kapag kakulang tayo sa tubig, dehydrated tayo. At bukod dun sa sexual organs, nakakatulong din yun sa ating circulation ng dugo. Okay, yung lahat po ng organs natin sa katawan na kailangan po ng sapat na tubig. Napakahalaga na hindi tayo dehydrated, di ba mga listeners? And number 5, next is optimize sexual health. Paano to? Sexual health, yung kalusugan ng ating mga sexual organs. Sa lalaki, mahalaga yung regular na pagpapalabas na semilya. Kung may asawa po kayo, regular na pakikipag-contact para mag-improve yung kalidad na semilya na ipapalabas. Okay? Yung mga pangit na tamod is mailabas para magkaroon po ng quality, kalidad na semilya. Okay po. Next is iwasan natin yung mainit. Ma-expose tayo sa mga maiinit na environment like hot tub, saunas. Kasi pag mainit, maapektuhan yung pag-produce ng sperm sa inyong testicle. Next is supplements. Baka need nyo po na magkaroon po ng mga food supplements, vitamins, okay, and minerals like vitamin C, okay, vitamin E, CoQ10, ano pa. Napakahalaga ng mga ito sa kalusugan ng inyong mga semilya. Pero bago po kayo mag-take ng mga vitamins, mahalaga muna na kayo magpa-konsulta para maireseta po nila ito sa inyo. Okay po? Baka kasi bawal pa sa inyo mag-take ng ganito supplement dahil allergic kayo or hindi sa inyo pwede dahil may sakit kayo. Napakahalaga na kayo ay laging magpapa-check up kung gusto niyo pong magkaanak. Okay po? Kasi hindi lahat ng lalaki pare-pareho ng kondisyon. Okay, mas mahalaga na maalagaan kayo ng inyong mga urologist. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Sana'y nakapag-ambag po ako ng kaalaman para sa inyong kalusugan. Okay po. Thank you ulit sa nagtanong kay Sir Nico. And ayun nga, tanong niya ay tungkol sa erection, ganun din po sa kakayahang magkaanak. Bye-bye po and ingat po kayong lahat.